Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Nasamba ka namin, Panginoon, at ngayon makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, ng mensahe mo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang mangusap sa buhay ng bawat sa amin, sa puso, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Sa sinabi po ni Sister Julie, dun sa kanyang patotoo, umuugnay po dun sa ating mensahe. Totoo nga na walang ibang tulad ang ating Panginoon. Walang pwede ipantay sa Panginoon sa kanyang katangian, sa kanyang kapangyarihan. Amen? Amen. Ito nga po ay may pamagat na no other God. No? Walang ibang Diyos. No? Buksan po natin, kung mayroon po kayong mga Bible, mayroon po ba kayong mga Bible? May Bible po ba kayo? Kung wala, sabi nga, ibenta ninyo inyong bahay, sabi ng isang pastor, at bumili ng Bible. Amen. Exodus, chapter 15, verse 11 hanggang 18, ang sabi, Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha. Sa mga Himalay, di mapapantayan. Sa kababalaghan ay di matutularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamo ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay iniakay, tungo sa lupang banal. Sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Pilisteo, nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nagimbal. Matatapang sa Moab, sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi maagalaw. Nang kapangyarihan mo'y kanilang namalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ito pong ating binasa, ito po ay awit ni Moises at ng bayang Israel. No? Ito yung kanilang awit, no? Bunga ng kanilang kagalakan dahil sila'y pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. So ano daw ito? Awit ni Moises at ng bansang Israel. Bakit? Bunga ito ng kagalakan nila dahil sa laki ng kanilang, dahil sa kanilang kagalakan, dahil pinalaya sila ng Diyos sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ngayon, hayaan ninyo na ibalik ko kayo ng konti ng istorya para maunawaan natin, bakit nga ba naging alipin ng bansang Israel? No? Mga kapatid, hindi sila noon alipin. Ito po'y nagmula sa isang pamilya. Kaninong pamilya? Pamilya po ni Jacob. No? Si Jacob, na tinawag ng Diyos, pinalitan ng kanyang pangalan, at ang pangalan niya ngayon, pinangalan sa kanya ay Israel. So, si Jacob ay si Israel. No? Ang sabi, si Jacob ay mayroong 12 anak. No? Mayroon siyang 12 na anak. At yung bunsong anak niya, ang pangalan ay Jose o Joseph. Ito yung paborito niyang anak. Ano daw si Jose? Bunso at paboritong anak. Ngayon, dahil paborito siyang anak, yung 11, nagseselos. Siyempre, nagseselos, di ba? Mayroong favoritism eh. Nagseselos. Kay nino? Kay Jose.
Dahil iba ang pagtingin ni Israel o ni Jacob, dun kay Jose. Ngayon, dahil sa kanilang pagsiselos, ang ginawa ng 11, binenta si Jose, pinagtangkaan pa nga nila itong patayin. No, iniligtas lang ng isang anak, nung isang kapatid. Ang ginawa, iniulog sa balon, akala patay na, pero nung binalikan at iniyaon. Benta na lang natin. So binenta. Binenta si Jose. Sa kanino? Sa mga mangangalakal o sa mga negosyante patungo sa Ehipto. At nang siya ay nasa Ehipto na, naibenta siya sa isang pinuno, no? Sa isang pinuno ng mga hukbo na ang pangalan ay si Potiphar. Ngayon, itong si Potiphar may asawa. No, may asawa. Si Jose, naibenta kay Potiphar at yung asawa niya nagnanasa kay Jose. Araw-araw, gabi-gabi, walang araw at gabi na hindi siya tinutokso si Jose. Bakit? Makisig si Jose. Maraming magandang lalaki. Kasi naakit eh. Naakit yung asawa ni Potiphar. At ang ginagawa niya, tinutokso niya si Jose araw at gabi. Ano daw? Araw at gabi. Tinutokso. Dahil si Jose ay matakot sa ating Panginoon, hindi niya siyempre papatulan yun. Una, asawa yun ng kanyang amo. Tingnan niyo yung nangyari kay Jose, no? Tinapon ng mga kapatid, binenta, naging alipin, tapos eto ngayon, tinutokso siya ng asawa ng kanyang amo. Ng asawa ng kanyang amo. Ang ginawa niya, hindi niya ito pinatulan. Dahil hindi niya pinatulan, kinasuhan siya ng rape. So dahil ito, asawa siya ng mataas sa hukbo, isang general, pinakulong si Jose. No? Iniiklian ko na lang. Kasi pag binasa natin, Genesis yun eh. Genesis yan eh. Iniiklian ko na lang. So, ang ginawa, kinasuhan siya ng rape. So, pag kinasuhan ka ng rape, saan ka dadalhin? Sa kulungan. Nang nakakulong na si Jose, nakasama niya sa kulungan, ang dalawang nakulong rin. Tagapaglingkod sa loob ng palasyo. Yung isa, panadero. Yung isa, tagapagdala ng alak sa parao, sa hari. No? Parehong nanaginip ang dalawang ito at walang makapagpaliwanag. Nagugulumianan. Yung cupbearer at yung panadero. Ngayon, si Jose, dahil pinapatnubayan siya ng banal na espiritu, nangusap sa kanya at pinaliwanag niya. No? Pinaliwanag niya kung ano yung panaginip ng dalawa. Ang sabi ni Jose, ikaw, panadero, bibitayin ka. Death sentence. Ikaw naman, cupbearer, makababalik ka sa palasyo. Tapos sabi niya doon, pag nasa palasyo ka na, huwag mo akong kalilimutan ha. Huwag mo akong kalilimutan. Banggitin mo man lang ang pangalan ko sa hari. Sabihin mo na wala naman akong kasalanan. Tumanggi nga siya. Tapos noon, naganap yun. No? Naganap dun sa cupbearer at dun sa panadero yung kanilang panaginip na translate ni Jose. Nabitay ang panadero at yung cupbearer nakabalik. Merong naganap. Hindi naalala. Hindi naalala nung tagapagdala ng alak sa hari, si Jose. No? Hindi naalala. So naiwan si Jose saan? Sa kulungan. Nanatili siya doon nakakulong. Kasi hindi nga naalala eh. Nung minsan ganyan ng tao, no? Hindi nakakaalala. Eto si Jose, hindi niya naalala. Hindi nila naalala si Jose. No? Ngayon, dahil naiwan si Jose sa kulungan, minsan na naginip ang hari. Minsan na naginip ang hari ng Ehipto, at ni isa sa mga pantas at mga manghuhula at mga engkantador na nandoon, ay walang makapagpaliwanag ng panaginip ng hari. Nagulumiana ng hari. Naalala ngayon nung cupbearer na mayroong isang Hebreo, no, na mayroong isang tao na nagpaliwanag sa kanya, na pinapatnubayan ng banal na espiritu ng kanyang panaginip. Sinabi niya ito sa hari, mahal na hari, doon nung ako'y nakakulong, meron akong nakasama doon. Palagay ko siya makapagtatranslate ng iyong panaginip. Sabi ng mahal na hari, patawag mo. Kasi ang bigat ng sabi ng hari, pinatawag niya ang mga engkantador at mga manghuhula at hindi niya sinabi kung ano ang kanyang panaginip. Bigat, di ba?
Sabi ng Parao, sige, paliwanag nyo kung anong panaginip. Sabi ng mga engkantador at ng mga mangula, sabihin ninyo. Para ma-translate namin. Hindi, kung talagang kayo pinapatnubayan ng Diyos, sabihin ninyo kung ano ang aking panaginip. At kapag hindi nyo nasabi, bitay. Pag naipaliwanag nyo naman, may pabuya. Walang nakapagpaliwanag hanggang sa humantong kay Jose. Tinawag si Jose. At naipaliwanag ni Jose ang panaginip ng hari. Nang nasa hari na siya, bigyan niyo ako ng ilang araw, magpe-pray ako. At i-reveal yan ng Panginoon sa akin. I-reveal yan ng aking Diyos. Sabi ni Joseph. Kaya ang tawag sa kanya, Joseph the Dreamer. No? Alam niya. Tapos, nang maipaliwanag na niya, no, na hindi naman sinasabi ng hari, no? Kasi ang ang istorya dito, ganito, medyo abaan ko na lang. Total, ang galauna naman tayo, di po ba? Mayroon nakita sa panaginip ang hari, no? 6, tama ba? 6, tama. 6 na mataba, malulusog. 6 na malulusog na baka at 6 na payat na baka. At ang ginawa, kinain nung payat na baka, yung matataba, at hindi man lang tumaba. No? Pinaliwanag yun ni Jose. Magkakaroon po ng taggutom. 6 na taon na sagana. Sabi niya, 6 na taon na sagana. 6 na taon namang taggutom. So sabi, okay, dahil na ipaliwanag ni Jose, ano ang gantimpala? Naging prime minister si Jose. Mula sa kulungan, promoted siya bilang prime minister. Ang sabi ng hari, walang ihigit, no, kay Jose, liban sa akin. Ako, si Jose, at wala na iba. Prime Minister ng buong Egypto. Siya ang pinamahala ng hari. Sino? Si Jose. Na maging Na maging tagapamahala ng buong Egypto. Sabi ni Jose, 6 na taon ng sagana, mag-ipon tayo. Mag-ipon tayo ng maraming pagkain. Para nagkaagutom sa paligid, tayo meron. Ang galing niyang administrador. No? So nangyari, 6 na taon, nag-ipon. Tapos dumating na ngayon ang taggutom. Ang taggutom umabot sa paligid. Naapektuhan ang pamilya ni Jose. Si Israel, si Jacob, at ang 11 niyang kapatid. Na Na seloso, salbahe. Ang ginawa, dahil naapekto na, nagkaroon ng taggutom, pinaikli ko lang hinabaan ko na nga nung nagkaroon na ng taggutom, ang sabi ni Jacob sa mga anak niya, pumunta kayo. Pumunta kayo sa Israel, sa Ehipto. Balita ko, marami doon pagkain, nagbebenta sila. Walang kamalay-malay, ang 11 kapatid niya, na ang kanilang kapatid na si Jose, na kanilang binenta, prime minister na ng buong Ehipto. At nang umarap na ang 11, nakilala agad sila ni Jose. Nakilala agad sila ni Jose. At dahil sa laki ng kanyang nararamdaman, pagluha, tumalikod muna si Jose. Sabi ng 11, ako nagalit ata ang prime minister. Delikado tayo. Hindi. Yung damdamin ng pagiging kapatid naroon, umiyak siya. Hindi galit ang naramdaman ni Jose. Kundi awa, kapatid. Hanggang nireveal na niya yung kanyang sarili, pangalawang balik. Ako si Jose, buhay ako. Sabihin niyo kay Daddy Jacob. Buhay ako. Ang nangyari, nabalitaan ito ng paraon, ng hari ng Ehipto. Napakabait kay Jose kasi biruin niyo, administrador. No? Nangyari yung kanyang panaginip, totoo. Nabalitaan ito ng hari ng Ehipto. Ang sabi ng hari ng Ehipto, papuntahin mo na dito ang buo mong pamilya. At dito sila tumira
hanggang gusto nila. Dito sila tumira hanggang gusto nila at ibibigay ko yung pinakamainam na lugar para sa kanila. Wow! Ang ganda, di ba? Yun ang favor ni Lord. Ibibigay ko yung pinakamainam na lugar para sa kanila. So, ibinigay ng Panginoon, binigay ng hari ng Ehipto, yung pinakamaganda. Ang nangyari, ganito, bakit sila naging alipin? Diba? Hindi naman sila bihag dahil sa digmaan eh. Ba't sila naging alipin? Inimbitaan lang eh. Nung naroon na sila, dumami, namatay ang hari ng Ehipto. At yung pumalit, hindi kilala si Jose. Hindi alam ng pumalit na parao, na bagong hari ng Ehipto, kung gaano kalaki ang dapat tanawin niyang utang na loob kay Jose at sa pamilya niya. Ang nangyari, binihag nila, sabi, baka magrebelde ang bayang ito o ang pamilyang ito. Gawin natin silang alipin. Kaya naging alipin ang bayang Israel. Ang pamilyang Israel naging alipin. Inalipin sila doon. At nung sila inaalipin, pinagtatrabaho sila. Siyempre, alipin eh. No? Nag-ialipin sila. Alam naman ng Israel, hindi sila alipin. Anong ginawa nila? Umiyak sila sa Panginoon. Araw at gabi, umiyak sila sa Panginoon. Iniiyak nila ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Bakit? Inaapi sila. Pinapatay ang mga batang lalaki. Kaya si Moises, pinaanod. Iniligtas si Moises kasi pinapapatay ang mga lahat ng lalaki. Kasi bawal ng mga anak ng mga lalaki, baka mamaya. Kasi mga lalaki pwedeng makidigma. Babae lang ang pwedeng lumaki. At yung mga lalaki, bitay. Dahil pogi yung baby. No? Inalagaan. Nang malaki natin, hindi maitago, pinaanod, napunta sa isang prinsesa ng Ehipto. Kasi Moises, lumaki siya bilang isang Egyptian. Prinsipe ng Egypt. Pero alam niya sa sarili niya, siya ay isang Hebreo. Minsan, nagpunta siya sa lugar kung saan naroon ang kanyang mga kababayan, nakita niya inaapi. Inaapi ng mga Egyptian yung kanyang mga kababayan, pinatay niya. Tumingin, tinignan niya kung may tao. Dahil walang tao, pinatay niya yung umaalipin o yung nananalbahe dun sa kanyang kababayan. Tapos mismong kababayan niya nagsabi, ano? Dahil nag-aaway, inawat niya. Yung dalawang Hebreo, ang sabi nung dalawang Hebreo, papatayin mo rin ba kami? Natakot si Jose. Natakot si Moises. Natakot si Moises. Ang ginawa ni Moises, nagpagkalayo-layo. Napunta siya sa isang lugar na kung saan naroon ang bundok ng ating Panginoon. Doon siya kinatagpo ng Panginoon. Si Moises na dating prinsipe, dahil nakuha ng prinsesa, naging tagapag-alaga ng ng tupa. Alam niyo ba, doon siya sinanay ng Panginoon. Doon siya sinanay ng Panginoon para maging bilang tagapag-alaga ng tupa. Kasi bakit? Balang araw, hindi tupa ang alagaan mo. Bayang Israel. Kinausap ng Panginoon si Moises. Kasi nga umiiyak Umiiyak na ang bayang ito. Narinig ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Moises, narinig ko ang iyakan ng aking bayan at ilalabas ko sila sa pagkaalipin. Moises, ikaw ang gagamitin ko para ilabas ang bayang ito. Sabi ni Moises, sino ako, Panginoon? Hindi ako marunong magsalita. Bulol ako. So tinatanggihan niya, ayoko, Panginoon, wag ako. Sino ako? Hindi ako marunong. Ano ang sasabihin ko sa parao? Ngayon, para lalong humaba ang istoryang ito, paikli natin. Pumayag si Moises. Pumunta siya sa Egypt at kinatagpo niya o kinausap niya ang parao. At hindi sila pinayagan. At katakot-takot na salot ang binigay ng Panginoon sa bansang ito.
para lamang ma-release sila. Saan? Sa pagkaalipin. At nang sila'y nai-release na, hindi, dahil ang daming salot namatay pa yung mga panganay ng Egypt. No? Sabi ng mga Egyptian, mauubos tayo. Hanggat ginaganon natin ang bayang ito, mauubos tayo, mamamatay tayo. Kalaban natin, hindi na tao, Diyos na. Diyos na. Kasabi, release nyo na siya. I-release na natin ang Israel. So, pinalaya sila. At habang daan, nagbago ng isip. Sino? Si Parao. Tinipon niya ang kanyang mga kawal. Papatayin natin silang lahat. Papatayin natin silang lahat. Tinipon niya, hindi para ibalik, papatayin niya. Ang bayang Israel, hindi dinaan ng Diyos sa lupa. Kasi pumula sa pagkaalipin, makikidigma sila agad. Tingnan nyo pag dumaan sila sa lupa, by land, lahat ng dadaanan nilang bayan, matatapang. Handang ipaglaban yung kanilang daan. Hindi sila padadaanin. Galing sila sa pagkaalipin. Wala silang kakayahang makidigma. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nandun sila saan? Sa Red Sea. Back corner. Sa likod nila, humahabol na kawal ni Paraon para patayin sila. Sa harapan nila Red Sea. Red Sea. To make the long story short, laban yung Ten Commandments. Bumuka ang dagat. God will make a way. Dumaan. Nakadaan ang bayang Israel. Saan? Sa tuyong lupa. Bumukas ang dagat. Nahati. Amen? Nahati. So dumaan. Tapos nung mga kawal na ni Paraon yung nandun sa dagat, tinabunan ng dagat. Kaya sabi dito, awit ito ng mga Israelita at ni Moises. Pagpapakita ito kung sino ang Diyos nila. Amen? Awit ito. Ngayon, sabi ko nga, nung natabunan yon, lahat ng kawal ni Paraon, patay. Patay. Kaya't umawit sila Moises at ang Israel. Ano ang mensaheng dala-dala nung ating binasa kanina? No? Sabi ko nga, anong ibig sabihin nito? Una, na dala-dala ng awit na ito ni Moises at ng mga Israelita, ito ang nagpapakita ng katangian ng Diyos. Sino ang Diyos nila? Anong unang punto? Nagpapakita ang awit na ito ng katangian ng Diyos. Ang sabi ng verse 11, Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos? Tinutukoy dito mga Diyos, Diyos-Diyosan. Sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Ang ganda nung yung declaration niya, no? Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo? Sigaw yan. Kasi pati emosyon kinukuha ko Exclamation, di ba sigaw yun? Sino ang kamukha mo? Nakahanga-hanga at dakila ang mga gawa. Hallelujah! Di po ba? Ito ay pagpapahayag ng deklarasyon sa Diyos. Kung sino siya at kung ano siya. Sino siya at kung ano siya. Ano yung kinanta natin kanina? How great, di ba, is our God. Sing with me, how great is our God. Great. Dakila ang Diyos. Di ba? Tayo rin nagdideklara. Ito. Kaya nila ito naawit kasi dinideklara nila ang Panginoon kung sino ang kanilang Diyos. Walang ibang Diyos na tulad mo, Panginoon. Yahweh. Yung mga Diyos-Diyosan nila, yung mga kinikilala nilang Diyos, walang nagawa sa kanila. Ikaw ang pinakamakapangyarihan Diyos, O Yahweh! Hallelujah! Deklarasyon.
Ito ay pagpapakita na lahat ng kinikilalang Diyos ng mundo ay mga Diyos-Diyosan at hindi tunay na Diyos dahil wala silang nagawa. Hallelujah! Wala silang nagawa. Hinahabol nila ang bayan ng Diyos, ngunit wala silang nagawa. Kapag ka ang Diyos ang kumilos, ang tunay na Diyos, walang magagawa ang lahat ng kinikilalang Diyos ng mundong ito. Hallelujah! Woo! Praise God! Nalalaman nyo ba ang kahangahangang gawa ng Diyos? Tanging ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na lumipol sa kawal ni Paraon, ang pinakamakapangyarihan. Mga kapatid, damahin nyo. Amen? Kalimutan mo na ang sinampay. Damahin natin. Damahin mo. Tanging ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na lumipol sa kawal ni Paraon, ang pinakamakapangyarihan. At yan ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hallelujah! Sabi nung sa English, who among the gods is like you? Sabi yun nung kantay. Who is like you? Majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. Hallelujah, Jesus. Yan ay pagpapakita ng katangian ng Diyos nila. Si Yahweh, kapatid. At ang Diyos nila, ang Diyos ng Israel, na nagpalaya sa kanila sa kamay ni Paraon at umupo sa kawal ni Paraon, ang Diyos na si Yahweh ay ang Diyos nating kinikilala ngayon. Diyos mo, Diyos ko. Yan si Yahweh, ang ating Diyos. Kung ang Diyos noon na si Yahweh gumawa sa Israel, sa atin kaya, hindi magpapamalas ng mabubuting gawa ang Panginoon. Deklara mo kung sino siya sa buhay mo. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Sabihin mo. Awitin mo. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ang buti-buti mo sa amin. Hindi ka nagpabaya. Kung noon, o Diyos, nilipol mo nga ang kanilang mga kaaway, maging hanggang ngayon. Kahanga-hanga ang gawa mo. Ano ibig sabihin nito? Worship! Worship! Salamat, may pagkakataon tayo para sumamba sa Diyos. At sa pagsamba natin sa Diyos, ibigay nyo ang lahat ng inyong emosyon. Damahin natin ang Diyos. Sino siya? Ano siya? Kahanga-hanga siya. Hindi pag umaawit ka, ganun ka, Lord, gawin mo lahat. Maglulumuntag ka sa tuwa. Bakit? Kasi kumilos ang Diyos sa buhay mo ng kahanga-hanga. Hallelujah! Praise God! Ramdam nyo ang Holy Spirit? Sabi ko, Lord, kahanga-hanga ka. Kapatid, minsan sa buhay nyo, nagpamalas, hindi lang minsan, lagi, nagpamalas ang Diyos sa atin kung gaano siya kahanga-hanga. Amen? Lahat tayo may patotoo patungkol dyan, kung gaano kahanga-hanga ang Diyos. May mga sakit sa inyo, pinagaling ng Panginoon. May problema, tinugunan ng Panginoon. Yung problema ni Sister Julie at ng kanyang pamilya, wow, praise God. 12,000? Hindi yan ma-charge sa anak ko. Di po ba? Ano ginawa niya? Umiyak. Pero mo, hindi naman niya kinuha. Pag pumunta kay Sister Julie, yung aircon doon, luma pa rin. Tama ba? Luma pa rin. Hindi
Anong ginawa niya, Sister Julie? Umiyak. Umiyak. At ang ginawa ng Panginoon, kahanga-hanga. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi yan ma-charge sa iyo. Hindi yan ma-charge. Di ba? Kahanga-hanga ang Diyos. Kapatid, marami kayong mga patotoo. Marami kayong mga patotoo na dapat binabalikan natin. Alam nyo ito, binalikan nila. Binalikan nila kung ano nangyari sa mga kawal ni Paraon na ibig pumatay sa kanila. Lahat sila nilipol mo. Nabaon lahat sa lupa. Nilamon ng lupa. O Yahweh, ang lahat ng aming kaaway nabaon sa lupa. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. O summon power. Amen. Kahanga-hanga. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, pangalawang punto. Iyan ang Diyos. Nagpapahayag. No? Pahayag natin, kapatid. Simulan mo nang magpahayag ng mga kamangha-mangha sa buhay mo. Simulan mong magpahayag ng mga kamangha-mangha na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kailan yon? Kailan yon? Anong sigaw natin nun? Ngayon na! PGCJG. Ngayon na! O ngayon, sigaw rin tayo. Bibag! Sigaw, ngayon na! Ay, boy, wala, mahina. Mahina. Oh. Gayahin natin sila. AG rin tayo, AG. Assemblies of God tayo. No? O, bibag! Ay, mahina pa rin. Nailakas nyo. Hindi kayo AG niyan. Bibag! Yun, buhay na buhay. Ngayon na! Ngayon na, alin? Ipahayag mo. Ipahayag mo kung sino ang Diyos. Kanino? Dito lang ba? Hindi, sa paligid. Sa mga taong nakakasalamuha mo, ipahayag mo. Kung sino siya, kung paano kang binago ng Panginoon, kung paano kang pinagaling ng Panginoon, ipahayag mo. Ba't ka nahihiya? Hindi magpapakita ng kamanga-manga ang Diyos sa iyo kung hindi mo yan ipapahayag. Gusto mo ba mamanghalagi sa Panginoon? Ipahayag mo. Bibag! Mahina pa rin. Ngayon na. Ngayon na. Pahayag mo. Amen. Pangalawang mensahe ng awit, ito'y mensahe ng pagtatanggol. Mayroon tayong Diyos na nagtatanggol. Amen? Sino dito nakaranas ng pang-aapi? Nakaranas ba kayo ng pang-aapi o kayo na nga api? Di ba? Nakaranas tayo lahat ng pang-aapi. Ang sabi, verse 12, 14, tsaka 16. Nang ang iyong kaaway, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong mga tinubos ay iyong inakay sa bayan mong banal. Ito'y nabalita at kinatakutan ng maraming bansa, parang mga nganak, mga Pilisteo'y natakot na lubha. Lahat sila'y sinidlang ng takot dahil sa taglay mo na di birong lakas. Ano ito? Paghahayag ni Moises at ng bayang Israel kung ano ang Diyos at kung paano sila pinagtanggol ng Panginoon. Amen? Ito paghahayag ng Diyos, sabi ko nga, no? Paghahayag na ang Diyos ang lumipol sa bansang Ehipto, no? Sa mga umaalipin sa kanila. Inaalala nila dito yung nakaraang pagtatanggol sa kanila ng Diyos. Kaya sila umaawit. No, inaalala nila kung paano sila pinagtanggol ng ating Panginoon. Para sa mighty army ni Parao. Pagtatanggol na pag-aalala, no?
At tinatanaw naman nila ang pagtatanggol pa. Tinanaw nila yung nakaraan, pinagtanggol sila ng Diyos, at ngayon, tinatanaw nila ang alin? Ang hinaharap. Pagtatanggol pa rin kami ng Panginoon. Kung noon pinagtanggol kami, hanggang ngayon, pagtatanggol pa rin kami. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. May mga kakaharapin pa silang mga digmaan para makamit nila ang lupang pangako. Digmaan sa bawat daraanan nila. Hindi madali. Para makapunta sila doon sa promised land, kailangan nilang makidigma. Amen? Kailangan nilang makidigma. Kaya noon, hindi sila pinadaan kasi hindi pa sila ready. Gumawa ang Diyos. Di ba? Nandaan. Dito, tinanaw nila. Kung noon, pinagtanggol kami ni Yahweh, maging hanggang ngayon, ipagtatanggol kami ni Yahweh. Digmaan sa mga Pilisteo. No? Digmaan sa bansang Edom. Digmaan sa bansang Moab. At ang mga bansang ito ay malalakas at hindi birong digmaan ng ang haharapin nila. Pero tignan ninyo, tinanaw nila, tinignan nila itong katagumpayan na. Di po ba tinignan nila ito ng katagumpayan na? Tignan niyo yung naglalaman doon sa natatakot sila sa iyo, Yahweh. Nabalitaan nila ang ginawa mo sa mga Egypto, sa mga Egyptian. Natatakot na sila sa iyo. Nanginginig sila. Amen? Yan, tinignan nila yan na isang katagumpayan na. Tinanaw nila itong positibo. Kung ang Diyos, eto naman nun, kung ang Diyos pinagtanggol sila sa mighty army ng Egypt, ipagtatanggol din niya muli. Yun ang ipagtatanggol niya muli kami. Ito ay paghahayag ng pagtitiwala nila sa Diyos. Ano daw? Paghahayag sa Diyos. God, wala kaming ibang pagtitiwalaan kundi ikaw. Walang ibang Diyos tulad mo. Ikaw lang. Kung yung mighty army ng Egypt, tinabunan mo, Lord, ano ito? Wala yan. Amen? Pasensya na, matanda na ang pastor. Dumidila na. Ayaw dumikit. Tayo mga kapatid, tanawin din natin ang mga digmaan natin sa ating mga buhay ng positibo. No? Pwede ba yun? No? Tanawin natin ang ating mga digmaan sa ating buhay ng may pagtatagumpay. Kasi pagtatanggol tayo ng Diyos. Ang bayang ito, tinanaw nila yon. Kung noon pinagtanggol kami, pagtatanggol kami ngayon. Mighty army ng Egypt, yung mga kakaharipin namin, Palisteo, Moab, Moabita, wala yan. Parang ganon. Wala yan sa Diyos. Tayo rin, mga kapatid, meron tayong digmaan. Tanawin rin natin itong ganon, na tagumpay na. Pinagtatagumpay. Pagtatanggol tayo ng Diyos. At alam nyo, mga kapatid, sana ating digmaan, alam nyo ba kung anong pinakamalaki nating digmaan? Bukod kay Satanas. Siyempre si Satanas ang pinuno, di ba, ng mga ating kadidigmain. Tayo, mighty army nino. Hello? Alam nyo ba? Kanino kayong army? Kay Lord, kay Jesus. Tayo, mighty army of God. O sino ang kaharap natin? Yung si Satanas. No? Si Satanas. May kapangyarihan, may pangil, pero totoo, walang pangil. Wala siyang pangil. Mas makapangyarihan ang bayan ng Diyos. Amen? Ngayon, sabi ko nga, alam niyo po ba kung ano ang ating digmaan? Ang tunay nating digmaan, sa ating sarili. Digmaan natin sa ating sarili. Nakikidigma tayo sa ating mga nararamdaman. Nakukuha niyo ako? Di ba yan ang pinakamalaki natin digmaan?
Hindi ang nasa paligid. Sarili natin ang ating pakikidigma. May alok na kasalanan, digmaan. Yan ang pinakamalaking digmaan na ating kinaharap. Ano? Galit, pot, pride. Diba? Yan yung mga nasa ating sarili. Galit, pot, pagmamalaki. Diba? Yan ba tayo? Aminin natin kay Lord. Di ba digmaan yan? Mga nasa IFB Live, di ba digmaan yan? Pinakamalaking digmaan, yung ating mga sarili, yung ating buhay. Nakikidigma tayo araw-araw. Mismong ikaw. Kalaban mo mismo yung ugali mo. Ang sabi ni Paul, di ba? Si Paul, sabi nga doon si Paul ay isang taong transparent. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagkukunwari. Sinasabi niya kung sino siya, ang kahinaan niya, sinasabi niya. Ano sabi niya sa kanyang mga sulat? Bakit yung gusto kong gawin, hindi ko magawa? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. At nagagawa ko yung ayaw ko. Napaka-transparent. Sinasabi niya kung sino siya. Parang ganito, real talk tayo. Noon pa pala yung uso, real talk. At dapat ang mga Kristiyano, totoo. Real talk tayo, mag-usap tayo ng totoo, walang pagpapanggap. Paano tayo nakikidigma? Ano kadigma mo? Di ba sarili mo? Ang dami nga natin minsan pinopose eh. Sinasabi natin yung ating mga nararamdaman at lahat halos na nakita ko, puro emosyon ng tao, problema ng tao, sarili niya. Ako rin, meron. Gusto ko na ngang mag-post eh. Gusto ko na rin mag-post. Pakikidigma, araw-araw, pot, galit, pagyayabang. Yan ang tao. Kapatid, kung mayroong problema, hindi ang ibang tao. Ako yun. Hindi ko sinabing kayo. Ako ang problema. Ikaw ang problema. Nung nando kami sa conference, sabi nung nag-challenge, lahat ng pinanghihinaan ng loob na pastor at gusto na sumuko pumunta sa altar. Dito. Lahat. Bawal ang mga nagpupunta, mga ayaw mag-real talk. Lahat naman nakakaranas ng di ba? Struggle. Sabi ko, Lord, ako yan eh. Pumunta ako doon at iniyak ko lahat sa Panginoon. Sabi ng isang kabataan na, kasi nasa video naispatan si Pastor Romel. Nakita, nag-uumiyak. Pastor, nakita ko kayo, may struggle ka ba? Sabi ko, oo. Ang ano niya nung gusto mo na ba sumuko? Alam nyo, sinabi ko, alam mo bakit ako pumunta doon? Hindi dahil gusto ko lang sumuko sa ministeryo. Alam nyo kung anong sinuko ko sa Panginoon? Ang sarili ko. Ang sabi ko, Panginoon, ang dami-dami kong nakikita sa paligid ko na nagbibigay sa akin ng pagkagalit, pagkapuot, at nararamdaman ko pride. Nagmamalaki na ako, Panginoon. Ngayon, O Lord, sinusuko ko ito sa iyo. Panginoon, sa iyo na ito. Ako po ang may problema. Ako po ang problema. Sabi ko kay Lord, sinuko ko yung digmaan ko. Kanino? Doon sa pinakamalakas, pinakamakapangyarihan, walang tulad na Diyos. Kanino? Sa Panginoon, kay Yahweh. Lord, eto ako. So kung may problema ako, change me. Baguhin mo ako. Minsan nakikita natin, baguhin mo siya. Panginoon, baguhin mo sila. Panginoon, baguhin mo sila. No. Change me. Sabihin mo sa Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Amen? Digmaan.
At mapagtatagumpayan natin ito, ang digmaang ito, dahil gustong-gusto ng Panginoon ang isang mananampalataya na hindi mayabang. Kailangan lagi tayong nakaluhod sa Panginoon with humility. At sinasabi mo sa Panginoon, Lord, mahina po ako, kailangan kita, Panginoon. Kinakain na ako ng poot, kinakain na ako ng galit. Pride, Panginoon, ayoko po neto, Panginoon. Sinusuko ko sa iyo ang digmaan ko, Panginoon. Baguhin mo ako. At kapag nakita ng Panginoon na nakaluhod ka sa kanyang harapan, andyan na ang Panginoon. Ipagtatanggol ka kay Satanas na nagbibigay sa iyo ng poot, galit, pride. Ipagtatanggol ka. Kapatid, at sasabihin mo, sinabi kasi ng mga Israelita, lahat ng Pilisteo, tabi dadaan ang mighty army of God. Moabita, tabi. Hindi nga lang tabi, pinuksa nila Dadaan ang mighty army ni Lord. Kapatid, kapag tayo sumuko na sa Panginoon, sasabihin mo rin kay Satanas, tabi! Pot! Tabi! Galit! Tabi dyan! Pride! Yan ang nagpapabagsak sa atin, pride! Fried chicken! Fried rice! Pride! Pag nakita na ng Panginoon, pagtatanggol ka at sasabihin mo sa kanila, ayas, Satanas, dadaan ang anak ng Diyos, tabi. Wala kang kapangyarihan, Satanas, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa lakas na binibigay ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Saan mangyayari sa'yo? Pinagtanggol ka ng Panginoon. Tinanggal ang pride, tinanggal ang pot, tinanggal ang galit. Ano ka na ngayon? Bago ka na! Bago ka na! Kapon may kausap ako. Sabi sa akin, pare, anong balita? Hingi ng chismis. Nanonood ka ngayon, hello. Anong balita? Wala Hindi kasi ako lumalabas. Kasi nasa ibang bansa yung aking, wag nila sabihin. Basta, ano balita? Sabi ko pala, kumpare. Ano balita? Wala Wala. Tapos may sinabi siya sa akin. Problema. Sabi ko, ikaw may chismis pala sa akin Sabi ko, ikaw pala may balita Sasabi niya sa akin, ano kala ko na nag-born again na yan. Bakit ka ako? Tinanong ko lahat walang pagbabago maging ako nabibwisit sa kanya Na nandito na ako sa ibang bansa, nabibwisit pa ako sa kanya Sabi niya walang pagbabago. Nag-born again. Sabi ko, kasi kako nag-born again lang siya, hindi siya na-born again. Nakuha nyo? Nagets nyo? Nung kakakwento niya, sabi ko, kasi kako, nag-born again lang siya. Sabi nga niya, front lang niya yun. Front lang niya yun. Iba yung nag-born again sa na-born again. Kapatid, nag-born again ka ba? O na-born again ka? Ang na-born again, nagsuko sa Diyos, nang may kababaan, nakaluhod, Lord, change me, Lord. Amen? Change me. Binago ka ng Panginoon. Pinagtanggol ka ng Panginoon. At ngayon, new creation, bagong nilalang. Yan ang pagtatanggol ng Panginoon. Kita ninyo, ang digmaan nasaan? Minsan nakikita natin yung mga nakatabi natin, kapaligid sa atin, kapwa manggagawa sa church, ang pastor, ang pinakamalaking kalaban. Di ba? Hindi. Ang kalaban natin, mismong sarili natin. At sabihin natin kay Lord, change me, Lord, change me. Amen? Mahilig ako sa kwento. Gumagawa ako ng mensahe.
Sumigaw yung aking anak, yung mataba. Inaatake. Gumagawa ko mensahe. Kasi 3 araw ako sa conference. Kailangan kong gawin to. Ang dami pumapasok sa isip ko na mensahe, pero kailangan makabuo. So, habang gumagawa, syempre, malapit na bukas Sabado na. Naatake. Dati pag bumababa ako, naiinis na ako noon. Ano ka ba? Tagal-tagal mo na. Noon pa man, inaatake ka na. May bago pa ba dyan? Ganyan tono ko. May bago pa ba dyan? Tatawag ka pa, sisigaw ka pa. May bago pa ba? Dati ka naman inaatake. Pagbaba ko doon, pahingin gamot. No. Sabi ko, babaguhin natin. Ngayon, bago ng sistema. Na-born again na si pastor. Dati na akong born again. Babaguhin natin yung sistema. Kasi dami talaga. Nararamdaman ko, meron na rin si Belian. Medyo inaahin na niya ako, pero may galit siya. Kasi hindi niya nasama sa conference. May dahilan ba hindi siya nasama? Hindi pwede bata. So, andun. Sabi ko, babaguhin natin. Papakin na yung gamot. Hindi. Bago gamot, let's pray. Let's pray. Gamot. Hindi gamot. Bibigay ko sa iyo mamaya gamot. Pero unahin natin si Lord. Makidigma muna tayo. Tinawag ko si Belia. Tinawag ko yung mga anak. Pray. Pray. Let's pray. Nag-pray kami. Umiyak kami. Nilabanan namin si Satanas. In Jesus' name, layas, Satanas, sa pangalan ni Jesus, lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng aking galit sa Kanya. Sabi ko, lahat ng inis ko sa Kanya, Lord, sinusuko ko sa iyo. In Jesus' name. Wala ka ng kapangyarihan, Satanas. Walang inom ng gamot, hindi inatake. Nung maayos na siya, okay ka na? Eto gamot, panik na ako. Kasi meron siyang maintenance. Kita nyo? Di ba pwede palang bago? Bagong pakikitungo. Nanggaling ka lang ng conference niyan? Hindi. Salamat, merong mga ganon. At napupuspos tayo ng Holy Spirit. Yung pala, tingin ko sa sarili ko, ako okay, kayo hindi. Pala, ako ang may problema. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, o sa sarili mo na lang, ako ang problema. Ako ang problema. Sabi mo yan kay Lord. Suko mo kay Lord. Makita mo, tatanggalin ng Diyos ang ating mga galit at puot. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Amen? Ano ang puot sa Diyos? Yung puot, yung galit, yung pride, papalitan ni Lord. Ng love. Love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, self-control. Fruit of the Holy Spirit. Amen? Yung isa, bunga ni Satanas yun. Galit, puot, pride, bunga ni Satanas. Di po ba? O ngayon, dahil sinuko mo sa Panginoon, pinagtanggol ka ng Panginoon, anong pinalit sa'yo? Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, self-control. Di po ba? Meekness. Amen. Yan ang Lord. Yan ang Diyos. Kapatid, Diyos mo ba siya? Diyos mo ba ang Panginoon? Pangatlo, at alam ko, walang natutulog sa inyo. Ayan sabi ni Lord sa akin, baguhin mo na yun. Baka mami may natutulog. Baguhin mo na yan. Ma-open sa'yo, Pastor. Romel, baguhin mo na yan. Para sa mga hindi natutulog, ito na yung huli. No? Pangatlo,
Ano ang Diyos natin? God will make a way. Where's wag na magkikitagalog. God will make a way. No? Saan? God will make a way. Daan patungo saan? Sa promised land. Di ba saan sila pupunta? Promised land. Hindi yung kanta ni Don Moen God will make a way where there seems to be no way. Eto, gagawa ang Diyos, doon sa dagat na pula, walang daan, gumawa ang Diyos. Eto, God will make a way to promised land. Amen? Papunta sa lupang pangako. Ang sabi ng verse 16, lahat sa kanila ay sinidlan ng takot dahil sa taglay mo na di birong lakas. Sila'y parang batong hindi makakilos hanggang makaraan o dakilang Yahweh, yaong iyong bayan, makaraan lahat ng iyong tauhan. Ang awit nila na yan, wala pa sila sa promised land. No? Pero tinatanaw na nila ang promised land. Wala pa sa promised land, pero ipinakita na sa awit ang laki ng tiwala nila sa Diyos. Parang ganito yon. Kasi nasa harapan nila ang mga Pilistine. Di po ba? Ang mga Moabita. Sabi ko parang ganito yon. Palestino, ang Moab, ang Edom, no? Sabi, kumpara yan sa aking Diyos. Ano ang Palestine? Ano ang Moab? No, ano yan? Kumpara sa aking Panginoon na napakalaki, napakamakapangyarihan. Ano sila? Ano sila? Sinidlan sila ng takot sa iyo. Dahil nabalitaan nila kung gaano ka makapangyarihan. Yung walang daan, gumawa ka ng daan. Ba, sino hindi sisidlan ng takot nun? Pero mawalang daan, tas gumawa ang daan ng Diyos. Saan? Sa dagat na pula. Nabuksan ang dagat na pula, dumaan ang bayan ng Diyos. Sa tuyong lupa, naglakad sila. God will make a way. Kahit sila walang daan, kung yung dagat na pula, tinanaw nila, kung yung dagat na pula, na napakalaki, dumaan sila, binuksan ng Panginoon, ano ba itong mga Palestino, Moabita na yan? Wala yan sa ating Panginoon. Wala yan sa Panginoon. Kita ninyo? Di ba pananaw? Yan ay pagpapakita. Yan ay pagpapakita ng kumpiyansa sa Diyos. Kapatid, pagpapakita ng kumpiyansa sa Diyos. May kumpiyansa ka rin ba sa Diyos? Tinatanaw mo ba ang Diyos na bahala siya sa iyo? Di po ba? Na wala tayong gagawin kundi magtiwala at lumakad. Humakbang. Sabi nga doon, step up. Alis. Alis doon saan? Doon sa iyong comfort zone. Alis. Minsan natatakot tayo. No, ayaw nating umalis. Ayaw nating mag-step up. Ayaw nating ipahayag ang mabuting balita. Natatakot tayo. Isipin mo kapatid, kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos para hindi ka niya samahan. Ito, kumpiyansa sila. Ano ang Palestine? Ano ang Moab? Sa harapan ng makapangyarihan at napakalaking Diyos. Amen po ba? Yan ay pagpapakita ng kumpiyansa sa Diyos. Sinasabi nila diyan, with faith. No? With faith. Pagdaan ng bayan ng Diyos, wala silang magagawa. Kapatid, pagdaan ng bayan ng Diyos, wala silang magagawa. Pag nariyan ang anak ng Diyos at mag-share ka ng gospel, wala silang magagawa. Bakit? Nauna na sa iyo ang Holy Spirit. Kasi nag-step up ka, humakbang ka, umalis ka sa comfort zone mo, at ginagawa mo ngayon yung kalooban ng Panginoon na go and preach the gospel. Step up, alis. Alis dyan. With
Wala kang magagawa, Satanas. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi ako matatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Sa totoo lang, kasama mo ang Diyos. Hindi ka dapat matakot. Hindi tayo matakot. Nilalagyan lang tayo ng takot ni Satanas. Yan ang pinakamagandang ginagawa ni Satanas. Lagyan tayo ng takot sa ating mga puso. Sasabihin ko si Lord ba sa kanya? Lord, sasabihin ko ba? Sasabihin ko ba? Oo, hindi. Hindi, hindi, Lord, hindi. Hindi! Go! Go! Mga kabataan, sino? Taas ang kamay ng mga kabataan. Hindi ka, pati matatanda po, pwede po. Lahat ng bata, taas ang kamay! Nakapanik po ba kayo dito? Nakapapanik kayo? Nakapapanik po ba kayo dito? O bata kayo? Di po ba? Taas-taas nito eh. O lahat ng kabataan, taas ang kamay. Lahat ng kabataan, taas ang kamay. Taas ang kamay. Lahat ng kabataan, taas ang kamay. Kayo yun, kabataan. Kayo. Lahat ng nakagagawa, nakakikilos, kabataan pa. Ang nagtitiwala kay Yahweh, nagpapanibagong siglat lakas, sila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Kabataan, taas ang kamay. Ayaw nyo talaga, gusto nyo, senior, taas ang kamay. Na pinasisiglan ng Diyos. Yan, gusto pala senior, may 20% discount. Step up. Sabi sa amin, step up. Alis sa comfort zone. Alis sa galit. Step up. Gawin mo yung excellent. Saan ka naroon ngayon? Saan ka naroon ngayon? Anong ministeryo mo? Gawin mo yung excellent. Lord, wala nang pag-asa eh. God will make a way. Lord, talagang sintonado eh. Pray. Alam ng Diyos kung anong puso mo. Pray. Training. Maging excellent. Hindi para magyabang. Kundi para ano? Para papurihan ng Diyos. Lahat ng gagawin natin, excellent. Dapat. Bakit? Para mapapurihan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. God will make a way. Lahat mayroon. May daan. Pag gusto mo. At ang Diyos, ipakikita sa iyo ang daan. Sabi ko kanina, ang problema lang tayo eh. Tayo. Pag may gawain, ayaw mong dumalo. Pag may training, ayaw mong dumalo. Di po ba? Kaya tayo may problema. Oh, ano dapat? Sabihin mo kay Lord, Lord, andito ako. Andito ako, Panginoon, use me. Kailangan ng paghayo, Lord, andito ako, send me. Send me. Ngayon, sa aming conference, naku, mabibigla yung mga ano. Kasi may challenge. May vision ang Assemblies of God. 2033, kailangan makapaghandog tayo ng 10,000 church. Para kay Lord, 10,000 church. Kapatid, hindi na yan kaya ni Pastor Mel. Kaya tinatawag ang mga kabataan. Sipin nyo, 2033, ilang taon na ako noon. Kung buhay pa ako. Eh sino gagamitin? Kabataan. Hindi nga sabi doon, hindi next generation. Now generation. Kabataan. Ang gagamitin ni Lord. Ngayon, tanong ako kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng numero. Ilan? Gusto ko kasing maghandog ng simbahan. Lord, gusto ko ang Valenzuela Bethel, magkaroon rin ng simbahan. Daughter Church. Sabi ko, give me number, Lord. Ni-English ko siya eh. Pero naintindihan niya ako na kahit Tagalog. Lord, give me number. Kasi nandun mga Amerikano eh. Give me number. Give me number.
Sinagot rin ako ni Lord ng English. Alam niyo ang sagot? All of them. Sister Jenny, magiging asawa ka ng pastor. Sabi ni Lord all of them. Oh, pare, step up. Di mo ba? Step up. Lahat tayo. Sabi, all of them. Di lang si Leon. All of them. Gagamitin ni Lord. All of them. Amen? Lahat sila. Lahat tayo. Gagamitin ni Lord. Kung walang daan, gagawa ang Diyos ng daan. Step up. Humakbang ka. Umalis ka sa comfort zone. Gagawa ang Diyos ng daan. Yan ang Diyos. Magpakita tayo ng kumpiyansa sa Diyos. At sabihin natin sa Diyos, makapangyarihan ka. Gagawin ko yung party ko, gawin mo yung party mo, Diyos. Amen? Alam niyo ba si Peter, isang ordinaryong tao. Hindi siya theologian. Siya ay isang fisherman. Hindi siya theologian. Siya nag-aaral. No, hindi siya nag-aaral sa Bible school. Pero sabi ni Lord, come follow me. Come, follow me. Kanino niya sinasabi yun? Kay Peter, isang ordinaryo. Isang ordinaryong tao, tulad natin. Come, follow me. Hindi niya sinabi, nag-aral ka ba ng Bible school? Hindi. Sinabi, come, follow me. Nangingisda ka o gagawin kitang mangingisda ng tao. Di po ba? Sa ginawa ni Peter, iniwan yung kanyang lambat. Nag-step up. Umalis. Iniwan yun. Kabuhayan niya yun Si Peter, negosyante. Hindi siya mahirap. Yung lahat, diba, tinawag niya. Nung sabi, luglag mo dito, makakuha ka ng marami. Tinawag niya, mga kasama niya yun. Negosyante siya. Sa kinuha. Bitawan mo na yan. Nagpakita ang Diyos ng kamangha-mangha. Ilaglag mo dyan. Makakuha ka ng marami. Nakakuha. Oo nga. O ngayon, namangha ka, hindi yan ang gagamitin ko. Hindi ka mangingisda ng isda. Gamitin kita, mangingisda ng tao. Iniwan ni Peter. Step up. Humakbang. Mainit ang ulo. Nanagaan ang tenga. Di ba? Kinaila ang Panginoon. Yan si Peter. Pero tingnan ninyo, noon the day of Pentecost, nang mangaral si Peter dahil napuspos siya ng banal na Espiritu, 5,000 ang kumilala sa Panginoon. 3,000. Hindi ko alam numbers. Basta 1,000. Ang kumilala sa Panginoon. Kapatid, hindi siya theologian. Hindi siya nag-aral sa Bible school. Alam niyo kung sino ang teacher niya? Si Jesus. Ang banal na Espiritu ang teacher niya. Amen? Sino ang best teacher? Ang banal na Espiritu. Kapatid, kung kulang tayo sa kaalaman at willing ka ipahayag ang salita ng Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, andito ako, Panginoon, gamitin mo ako, ngayon wala akong kaalaman, bigyan mo ko ng kaalaman. Makikita mo, kapatid, bawat salita na lalabas sa iyong mga labi, may pahid ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Yung wall ng Jericho, nagiba. Yung wall of Jericho ng mga taong matitigas ang puso, nakakapit sa religion at ng mga tradisyon, kayang gibain niya ng banal na Espiritu. Hallelujah! Sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Kapatid, anong dapat natin gawin? Humakbang dahil laging may daan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen? Sino ang handang humakbang? O ngayon, ayaw nyo na. Bahala kayo. Kapatid, yan ang ating Diyos. Mamangha tayo sa Diyos. Di ba yun doon nag-uumpisa? Yung makita mo kung gaano kalaki, makapangyarihan ng Diyos. Di ba? At kapag nakita mo na ang kalakihan at kapangyarihan ng Diyos, mag-uumpisa ng pagtatanggol ka niya. Nagtitiwala ka na Pagkatapos niyang ipagtanggol, baguhin ang buhay mo, ano mangyayari? Sesend ka na.
Isesend ka na ni Lord sa kapitbahay mo, sa mga kamarites natin. Isesend na tayo ni Lord. At kapag sinend na tayo ni Lord, minsan walang daan, pero Diyos gagawa ng daan dahil makapangyarihan siya. Amen? Tatapusin ko sa isang awit. Hindi maganda ang boses ko, pero I'll step up. Hindi ako kakanta ng ano. Who is like unto thee? Sana wag itong ma-copyright. No? Wag itong ma-copyright. Minsan lang kumanta si Pastor Romel. Oh Lord among the God. Yan yung kanta ni Moises eh. Alam niyo bakit ko pinuputol? Para wag ma-copyright. Who is like unto thee? Glorious in holiness. Fearful in praises. Doing wonders. Di po ba? Para wag ma-copyright. Who is like unto thee? Panginoon, kahanga-hanga kang Diyos, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat di mo kami iniiwan, Panginoon. Oh God. Salamat nariyan ka, Panginoon. Salamat sa pagkalugi, Panginoon. Dahil may gagawin ka, Panginoon. Higit pa riyan, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo iniiwan ang iyong mga anak, Panginoon. Panginoon, sinabi mo yan, O Diyos. Hindi mo kami iiwan, ipapabayaan man. Gawin lang namin ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat sa problema na dumadating sa amin. At ang problemang ito, nagpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil pinahihintulutan mo maganap ang mga bagay na ito upang kami, Panginoon, ay mamangha dahil gagawa ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat po, Panginoon. O Diyos, tunay kang mabuti. Tunay kang kahanga-hanga. Panginoon, dalangin namin, Panginoon. Sa bawat araw, Panginoon, namin kakaharapin, laging makita namin ang kapangyarihan mo at gawa. Hindi ka patapos sa amin, Panginoon. Salamat po. Ganon din, Panginoon. Tanawin namin, Panginoon, ang aanihin, Panginoon. Hinug na, Panginoon, ang aanihin. Kailangan lamang, Panginoon, ng mga aani, Panginoon. At ang aani, Panginoon, sa mga kaluluwang ito, Panginoon, ay ang inyong mga anak, Panginoon. Kami yun, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob, ng salita, Panginoon, na may pahid ng banal na espiritu, Panginoon. At bawat wall of Jericho, Panginoon, na aming makakaharap, O God, magsisibual, Panginoon. Magsisibual, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, salamat po. Purihin ka. Sambahin ang pangalan mo, aming Diyos. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pagsamba. Pasasalamat. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.